Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay January 21, 2026, Miyerkules, at ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Agnes, isang dalaga at martir. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 17, verses 32 to 33, verses 37, verses 40 to 51. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Filisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon. May gatas ka pa sa labi." Samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso, ay siya rin magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David, sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat ng narito na makapagdiligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupog niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak, at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat, at narinig natin ang kwento ngayon, ang isa sa mga sikat na kwento sa Biblia, ang kwento ni David and Goliath, na si David ay napakita ng kanyang katapangan, at ang katapangan ito ay nagmumula sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So, yung katapangan na dapat nating matutunan, no? Dahil ang isang taong may pananampalataya, wala itong katatakutan kahit ano, at hindi siya didepende sa anumang armas o sa anumang mga kagamitan, kundi ang kanyang pangahawakan ay ang pananampalataya. Dahil sa anumang labanan, no, kahit gaano kadami ang iyong armas, kung wala ka namang pananampalataya, ang pinaglalaban mo ay yung para lang sa iyong sarili. Pero dito, ang pinaglalaban ni David ay kalayaan para sa bayang Israel, at ang yung dala-dala niya, no, na parang higit pa sa sapat na upang matalo niya ang mga Filisteo, lalo na itong si Goliath na sinasabi nga malahiganting kawan ng Filisteo, ay kanyang natalo.
dahil nga sa kanyang pananampalataya. So magandang siguro paalalahanan natin ating mga sarili, no, na minsan may mga problema tayo, may mga kinakaharap tayong mga malahigante, no, na ating sa ating harapan. At kung tayo po ay walang pananampalataya, matatakot lang tayo. Pero yun nga po, no, kayang-kaya natin paglabanan ang anumang mga higante sa harapan natin. Basta't manalig lang tayo at manatili tayo na nagtitiwala sa Diyos. Dahil sabi nga, no, walang imposible sa Panginoon. Sa armas na ginamit ni David, taglay ang pananampalataya, no? Tirador lang, bato, ito ang kumitil at tumapos sa kanilang mga kaaway. Kaya muli, no, sa kwentong ito, nawa patuloy nating pagnilayan ng buti kung gaano kahalaga sa isang tao na magtaglay ng pananampalataya. Ulitin ko po, ang ating tapang dapat ay nagmumula sa pananampalataya natin sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.